Okay. Now, tuturo ko naman sa inyo ang paggawa ng fabric softener. Okay, here are the main ingredients. Okay, mayroong iba't ibang klase ang fabric softener, yung ginagamit na materials. One of them ay yung beads. Okay, ito yung beads. Okay, so ayan, yung granules. Okay, pag kami buo-buong ganyan, durugin nyo na lang. Okay, so ayan ang beads. Next, meron din tayong tinatawag na flakes. Okay, yung flakes, kaya lang wala akong flakes ngayon, so beads ngayon yung flakes, yung aking ituturo. Okay, parang flakes na rin kasi itong beads na to. And the other one is the paste. Meron ding gel na tinatawag. Okay, so pareho kong ituturo sa inyo yung no cooking na paggawa ng fabric softener. Kasi yung iba niluluto. Mas maganda sana kung niluluto, kaya lang madadagdagan ng costing nyo. So, it's up to you kung iluluto ninyo or pwede na yung maligamgam na tubig. So, beads and paste. Tuturo ko sa inyo kung paano ito tutunawin sa maligamgam na tubig. Maya-maya. And then, we also have the anti-back. Okay? Sa anti-back. And we have the syempre, yung pabango natin. Okay, the scent. And also, we have the colorant. Okay, floral lang ating gagawin ngayon. At, ang optional na itong scent retainer, pampatagal ng amoy ng sa pabango ng damit. And also, we have the anti-foam. Okay, yung sa huling banlaw, para mawala na lalo yung bula. Okay, at syempre, isa din sa main ingredients natin ay ang ethyl alcohol. So, konti lang naman ang ethyl alcohol nito. Mga about 5 to 10 ml ang lagay. Okay. So, tuturo ko na po sa inyo maya-maya. Okay, ngayon, ang ituturo ko ay yung paano mo tunawin yung beads dito sa maligamgam na water. So, kailangan maligamgam. Not too cold and not too hot. Lukewarm. Maligamgam. Ulitin ko, maligamgam. So, maligamgam yan. Dahan-dahan lang natin ilalagay yung beads sa tubig. Okay. Halo lang. Halo lang ng halo. Yung mga buo-buo, kahit durugin nyo na muna para mas madali siyang matunaw sa tubig. Ayan. So, halo lang ng halo. Dahan-dahan lang ang lagay. Ayan. Ayan. Nakikita ninyo, nadidissolve na yung fabric beads sa... Pwede rin beforehand na durog nyo na yung beads. Nasa discarding nyo yan. Okay. In my case, habang pinupour ko, dinudurog ko na rin yung beads. Yan. Makikita nyo, nahahalo na yung beads sa maligamgam na tubig. Yung kalahati lang muna. Half. Okay? Yung half nung water na kailangan doon sa fabric softener. Let's say, kung halimbawa, kailangan ay 12 liters, yung 6 liters nun ay maligamgam na tubig. Okay, so, ganyan lang, hanggang sa mahalo lang ng mahalo. Mamaya, i-add nyo na lang yung, pagka nahalo na siyang ganyan, i-add nyo na lang yung anti-back, yung scent, at yung ethyl alcohol, at saka yung anti-foam. Ganun lang kadali ang gumawa ng fabric softener. Basta alam nyo lang yung ingredients, napakadali nang gawin. So, ayan, nakikita nyo, nahahalo na unti-unti. Okay. Continuous lang ang paghalo. Continue mixing. Okay. So, ayan. So, hahaluin ko lang ng hahaluin. Maya,
Pagkatapos ito, ipapakita ko naman sa inyo how to mix yung paste na gagamitin natin sa fabric. Para alam din ninyo mga iba't ibang klase ng ingredients ng fabric softener. Okay? So, sandali lang. Okay. Ayan. Malapit ko nang maubos yung beads. Okay. Malapit ko nang maubos. Ay! Malapit ko na siya maubos. Ayan. Okay. So, dissolve na siya. Ang dali-dali, oh. Okay. Alam nyo, dissolve na siya, oh. Malapot na. Ngayon, yung kalahating requirement na tubig, pag dissolve na siya, at saka nyo pa lang siya isasama. And then, add nyo yung konting anti-bac. Okay. Nasa handouts kung ilan yung required na anti-bac dito. Okay. Ang ganda, oh. Lapot. Hating tubig na lang idadagdag natin. Mamaya idadagdag din natin yung scent. Idadagdag din natin yung colorant. Idadagdag din natin yung, gusto ko, may anti-foam. At pati na rin yung scent retainer. At ang panghuli, ang idadagdag natin ay yung ethyl alcohol. Yun lang. Maya-maya, ituturo ko naman sa inyo kung how to mix yung paste. Ayan. Okay, so set aside ko muna to. Turo ko muna sa inyo yung pagdurog ng paste kung paano. Okay, now, naisalin ko na yung paste, yung fabric softener paste. Galing din dito sa coconut. Okay, coconut fat. Okay, kailangan din natin ng maligamgam na tubig. Okay, dahan-dahan lang natin ihahalo, no? Dito sa paste. Kung mapansin nyo, mas madaling haluin yung beads. Okay, kasi yung iba, mas gusto itong paste. Yung iba, mas gusto ang beads. So, depende yan sa gusto ninyo. Okay? Kayo na ang pumili kung paste ba ang gagamitin ninyo o beads. Okay, kung mapansin niyo, dahan-dahan lang ang pour. Okay, para madurog ang paste. Ayan, dahan-dahan lamang. Ayan, kung mapansin niyo, lumambot na yung paste. Okay, lumambot na. Ayan lamang. Dahan-dahan lang din ang buhos na maligamgam na tubig para hindi kayo mahirapan. Ayan, no? Kasi pag binigla ninyo ang pagbubuhos ng tubig, nahirapan kayo. Aakyat yung vegetable fats doon sa Okay, yan. Kung mapansin ninyo, maganda na. Okay? So, dagdagan ulit na tubig pag naghalo na yung softener doon sa maligam-gam na water. So, halo na naman. Ganon lang ng ganon hanggang sa humalo lang yung paste, softener paste doon sa tubig. So, itong ginagawa natin ay biodegradable. Okay, so hindi nakakasira ng kalikasan ito. Okay, galing ito kasi sa coconut. Pati yung beads kanina, galing yan sa coconut fats.